Walang nagawa ang ilang monghe, kundi tanawin na lang sa malayo. Ang unti-unting pagguho ng isang gusali sa Mandalay, Myanmar. Sa ibang lugar, natanggal naman ang tore ng isang pagoda sa lakas ng pagyanig. Karamihan sa mga naitalang pinsala sa Myanmar dahil sa lindol ay sa Mandalay, ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa bansa na malapit sa episentro ng magnitude 7.7 na lindol kahapon. Umabot na sa mahigit 1,000 ang nasawi at mahigit 1,000 rin ang naitalang nasugatan sa Myanmar. Patuloy ang pagdating ng foreign rescue teams at relief supplies doon. Sa Thailand, kung saan matinding pagyanig din ang naramdaman, hindi bababa sa 9 ang naiulat na nasawi. Karamihan sa kanila nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Chatukak District sa Bangkok. Ayon sa Thai Rescue Operation, nasa 100 pa ang nawawala. May nasira ring connecting bridge ng isang high-rise apartment building. Ilang debris din ang bumagsak. Mala waterfalls naman ang tubig galing sa rooftop pool. Pansamantalang sinuspinde ang operasyon ng mga tren. Isinara na rin ang ilang kalsada bilang pag-iingat. Naramdaman din ang pagyanig sa mga kalapit na bansa ng Myanmar, kabilang na ang China. Kabilang sa mga napinsala ang gusaling ito sa lungsod ng Ruili sa Yunnan Province. 2 ang naiulat na nasugatan, kabilang ang China sa mga nagpadala ng tulong sa Myanmar. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Oh my gosh, Nanay. Huy, ang lakas! Nanay, oh my gosh! Ramdam ang takot ng pamilya Tampis sa videong ito habang inuuga ang gusaling tinutuluyan nila sa bakasyon sa Thailand. Oy, stop, Lord! Pero mas natakot sila nang makitang nabibiyak na ang pader nila. Uy, nagka-crack yung nanay. Nagka-crack. Dito. Tinakbo nila ang hagdan pababa sa gusali mula sa 29th floor. Sa staircase. Ligtas naman silang nakalabas ng gusali. Walang tsinelas at walang bitbit na kahit ano kundi sarili at cellphone. As a designer, so parang sa amin, sa Dubai, pag nagde-design kami ng mga super high-rise, yung staircase talaga is yun yung pinaka-solid na component ng isang super high-rise. So kung anong mangyari, dapat doon ka pupunta. So nung nakita ko na nagka-crack na rin pati yung stairway wall, parang lalo kami natakot. Ang naisip ko nun parang posibleng either mag-collapse yung building or ano kasi nga nag-crack na. Nakakahilo. Nag-ano pa tapos yung paikot-ikot pang pababa. Si Clifford naman na nakatira na sa Thailand mula 2014, nakatawag raw sa pamilya habang inuuga ng lindol ang kanyang condo unit na nasa 22nd floor. Sabi ko talaga, end ko na to. End na. So nag-thank you Lord ako and then I was calling na yung pinsan ko na to tell my mom and dad na thank you. Ganun. Until medyo hindi pa natutumba, sabi ko baka pwede pa. Nung pag-open ko yung door, dun na ako. I tried na lumabas din. And yeah, it's a blessing. Nung nasa ground floor na ako, sabi ko, kasi patumba na yung building. Kasi lakas. Nag-slide na ako sa floor. Pero naglakas loob siyang lumabas at bumaba sa hagdan. Doon na niya nakita ang ibang nagsilikas na residente. Nasa gitnang Myanmar ang epicenter ng magnitude 7.7 na lindol kahapon. Pero naramdaman ito sa mga katabing bansa gaya ng Thailand. Sabi ng ambassador natin sa Thailand, walang Pilipinong naiulat na nasaktan at nasawi kasunod ng malakas na lindol. Pinabulaanan niya ang kumakalat na impormasyon na may 10 Pinoy na namatay sa lindol doon. I'm denying that there are 10 Filipinos who perished. No, absolutely that's not true. May isang nagpatulong lang daw mula sa Pinas para mahanap ang anak na nasa Bangkok para sa isang meeting. Napagtagpo na namin sila, nahanap na namin. Nag-alala lang yung nanay dyan sa Manila. No need to worry, and we thank God for that because again we have not received any call for help, any call for assistance.
any report of a member of the Filipino community being affected negatively by this event. Sa Myanmar na may 600 na Pilipino, walang naiulat na casualty ang ating embahada. May na nandun sa kanilang anti-trafficking shelter, Myanmarese authorities. And then of course, pati yung nandoon pa sa mga scam hubs na plano rin na pauwiin ng ligtas ng DFA at Sanib Puersa with Myanmarese authorities and the DMW ay safe din. Wala din naiulat na pinsala. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mula 49 pesos kada kilo, bababa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price o presyo ng imported na bigas simula sa Lunes. Pero may mga nagbebenta ng bigas na may agam-agam. Nakatutok si Bernadette Reyes. Malaking tulong sa karinderya ni Lisa ang bumababang presyo ng bigas. Kung dati lagpas 60 pesos ang presyo ng bigas, ngayon may mabibili na raw siyang 49 pesos. Dadagdagan yung kita na ma-minus to sa puhunan. So, yun yung madadagdagan yung kita mo. Pero hindi lahat ng retailers kayang ibaba ang presyo ng imported na bigas sa maximum suggested retail price o MSRP na 49 pesos kada kilo. Kung sa palengke kami bumibili, umaabot ng 56, so mabigat pa rin. Hindi tulad before, ang usual bigas namin nasa maganda na 48 pesos. Ayon sa Department of Agriculture, 50% ng mga retailers ng bigas sa Metro Manila ang nakakasunod ngayon sa maximum SRP na 49 pesos kada kilo sa imported na bigas. Pero sa darating na Lunes, ibababa pa ito sa 45 pesos kada kilo. Kagaya nung nag-start tayo dati, halos ganun din. And eventually, umakyat siya 80 to 90%. Sa pwesto ni Arthur, hindi pa nila kayang ibenta sa 45 pesos ang mga imported na bigas sa Lunes. Sa Gagalangin Market, may mga hindi rin makasunod sa maximum SRP, kaya ang iba dumidirekta sa supplier sa Bulacan. Habang gumagawa ng paraan, maibaba ang presyo ng imported na bigas, nakaimbak lang ang daan-daang libong sako ng bigas sa mga warehouse ng National Food Authority o NFA. Ito yung buffer stock na bigas na pinayagan ng ibenta sa mga LGU at government agencies sa pamamagitan ng Food Security Emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Ayon sa NFA, 500,000 na sako kada buwan ang target na ma-release mula sa mga bodega. Pero 10,000 na bigas pa lang ang nailalabas ngayon. It will take some time. And of course, siyempre baka may ibang gastusin din yung LGU, may mga limitasyon sila. Kaya ito nga yung problema, di ba? Isa sa mga problema, wala naman kaming control over LGUs. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Para matiyak ang kredibilidad ng mga automated counting machines sa election 2025, muling nagsagawa ng Trusted Build ang COMELEC. Pinalawig naman ng COMELEC ang pagpaparehistro ng online campaign platforms ng mga kandidato. Nakatutok si Von Aquino. 44 na araw bago ang eleksyon 2025, nagsagawa muli ng trusted build ng automated counting machine ng Commission on Elections o COMELEC na sinaksihan ng mga kinatawan ng mirror systems at election watchdogs. Bahagi ito ng proseso para matiyak ang reliability, accuracy, transparency at security ng mga gagamiting automated counting machines sa national at local elections sa May 12. Lahat ng possible bugs, even yung mga backdoor, sinecheck yan ng ating mga source code reviewers. Yung mga backdoor, ibig sabihin nun, baka may pasukin dun yung mga hackers. No? Yung reliability, dapat tumatakbo yan ng maayos. Target ng COMELEC na makakuha ng certification para sa automated election system sa lalong madaling panahon. So far, satisfied naman kami at marami na rin tayo mga pwedeng mga mairekomenda for the 2028 national local elections na siguro mas aagahan itong mga proseso na ito. In-extend naman ng COMELEC ang registration ng online campaign platforms ng mga kandidato hanggang March 31. Marami nagre-request na ma-extend pa rin. Although, para naman fair sa lahat ng mga
ating mga kandidato, extend na lang. Para maiwasan natin yung mga social media accounts ng mga kandidato na magpo-post ng mga disinformation, misinformation. No? Plano ng COMELEC na sa 2028 elections, ang pagre-register ng mga online campaign platform ay isasabay sa filing ng Certificate of Candidacy. Nagbabala ang COMELEC sa mga kandidatong makikitaan ng illegal campaign posters. Within 3 days, pagka hindi nila binaklas, may show cause yun. Baka ma-disqualify sila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Tila nawala ng kontrol ang kotseng yan matapos ito mag-overtake sa Mabalacat City, Pampanga. Sumalpok na ito sa kasalubong na truck na may kuha ng dashcam. Patay ang 2 pasahero ng kotse kabilang ang isang buntis. Naisugod ang driver sa ospital kung saan nasawi rin siya kalaunan. Hindi na kinasuhan ng truck driver at wala siyang pahayag. Nangako may-ari ng truck na tutulong sila sa gastusin ng mga naulila. Nabiglang isang pamilya sa Bacolod nang may makita silang sawa sa kanilang kwarto. Sabi ng isang eksperto, posibleng lobas sa lungga nito ang sawa dahil sa mainit na panahon. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Bandang alas 5 ng umaga nitong Webes, bigla raw napabangon ang mag-asawang James at Mary Jane dahil sa nakitang malaking sawa sa kanilang kwarto. Tingin ng mag-asawa, dumaan ang sawa sa bintana ng nirerentahan nilang kwarto sa boarding house sa Bacolod City at lumambitin sa kortina. Gulpe lang ko na nagsinggit lingko kay nang lingko magkalba lang nga manog. Nagbangon ko na sa sir kag na ginano ko man si partner king kwa ko sa kay bukda ko dan mano mabato dan sir. Kinto ko bigo tan sir ya may lang ka nakaano ako nga tel. Hindi na raw ginalaw ng mga ito ang sawa hanggang sa lumayo. Malapit sa sapa ang kwarto ng mag-asawa. Ayon sa mga kapwa nila residente, may mga nakita rin silang sawa sa kanilang lugar nitong mga nakaraang araw. Damo na di makita mga gagmay, nilabay, nagwa na to. Di na iyang dako abag o palang ginaya. Nga nagwa bala sa may buho. Do butkon man to siya kadako. Hindi mo na mapatay kay makasuwan tanak mo. Ayon sa DNR, posibleng lumalabas ang mga sawa dahil sa mainit na panahon. Nakita sila sang ilang po dayon init na kay sila ang mga manog na sir nang usually nagastay na sila sir sa mga mabugnaw nga lugar. Base sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act of the Philippines, may tuturing na iligal ang pananakit, pagpatay o pagbenta ng wild species. Maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon ang mapatunayang magkasala at maaaring magbayad ng 1 milyon bilang parusa. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos, Nakatutok, 24 Oras. Asahan na raw ang mas madalas na presensya ng Pilipinas kasamang Amerika at iba pang kaalyadong bansa sa West Philippine Sea tulad ng isinagawa kahapon. Pero tila hindi po yan nagustuhan ng China na nagsagawa rin ng sariling maritime patrol sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. This is just the beginning of what will continue to be an incredibly fruitful alliance. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of communist China's aggression in the region. Habang sinasabi ito ni US Defense Secretary Pete Hegseth matapos ang kanyang pulong kay Defense Secretary Gilbert Teodoro sa Camp Aguinaldo kahapon, na sinabayan din ng isang joint maritime patrols ng Amerika, Pilipinas at Japan. Nagsasagawa din pala ang China ng sariling maritime patrol sa South China Sea kahapon, base sa ulat ng ilang Chinese state-owned media at ng Reuters. Sabi pa ng tagapagsalita ng Southern Theater Command of the People's Liberation Army ng China, ang Pilipinas ang may pakana ng pag-organisa ng mga joint patrols at pagpapakalat ng anilay illegal claims. Sabi ni Teodoro, asahan na ang mas madalas na rotational presence sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang Amerika at iba pang kaalyadong bansa. We will also expect a heightened tempo of the Philippine Armed Force for external and territorial defense to put in our share of deterrence. We do not seek war, we seek peace, but those who long for peace must prepare for war.
Wala pang tugon ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa mga pahayag ng China. Gayon din sa pagsabay nito sa Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Pero ayon sa isang International Studies at Security and Defense Analyst, inaasahan ng ganitong reaksyon ng China matapos ang pagbisita ni Hegseth. Kumbaga, pinapakita ng China, hindi kami magpapasindak sa inyo. Well, expected. No? Talaga kasi part yan talaga nung focus ngayon dito ng Trump administration. Kahapon, natanong si Teodoro, may ikalawang deployment ba ang Amerika sa Pilipinas ng Mid-Range Capability o MRC Typhoon missile? We will neither confirm nor deny any deployments. We will train as we see fit, and the Philippine Armed Forces will equip as it sees fit. Ang mga ganitong kagamitan, mahalaga ayon sa ilang eksperto dahil kulang ang kagamitan ng Pilipinas para mapakinabangan ng husto ang ilang security at defense equipment na binili nito, gaya raw ng BrahMos missile na galing India na may ilang kailangan para ma-maximize ito. Ang problema sa BrahMos, kailangan mo rin ng kumbaga tinatawag mo ng kill chain. Kailangan mo ng radar, kailangan mo ng drones, kailangan mo ng satellite. Meron ka nga missile pero hindi mo na makikita yung kalaban mo, malaking problema yan. Sa ngayon, Amerika lang ang pwede at obligadong magbigay nito sa Pilipinas ayon sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. 4 na pulis ang sugatan matapos mauwi sa enkwentro ang pagsilbi nila ng warrant of arrest sa 3 suspect sa pagpatay. Nakatutok si Jonathan Andal. Agad nagtago ang mga residente ng barangay Manggagawa sa Guinyangan, Quezon nang bulabugin sila na magkakasunod ng putok ng baril pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Maboy, nagputok. Ano pa kayo, ma? Mapanalo kayo dyan. Nauwi kasi sa enkwentro ang pagsisilbi ng PNP ng warrant of arrest sa 3 suspect sa kasong murder sa Albay. 4 na pulis ang sugatan at dinala sa ospital. Nakatakas ang 3 suspect patungo sa bundok na bahagi ng barangay. Sabi ng isang barangay kagawad, hindi nila alam na wanted ang mga nakabili ng bahay sa kanilang lugar. Iba rin daw ang pakilala ng mga suspect sa kanila. Last year pa po sila nagtira dito. Parang October yun, hindi po namin alam na ganun ang kaso niya. Ang sabi po sa akin ay taga-Atimunan po sila. Naiwan sa bahay ng mga sospek ang live-in partner ng isa sa kanila, kanilang anak at kasambahay. Nasa kustodiya ng Guinyangan Municipal Police Station ang kinakasama ng isa sa mga sospek. Aniya, alam niya na wanted ang kanyang kinakasama at anumang oras ay pwede silang matunto ng mga pulis. Patuloy ang pagtugi sa 3 tumakas na sospek. Naglatag na rin ang mga checkpoint ang mga pulis sa naturang lugar. Para sa GMA Integrated News, Jonathan. Kung pahabaan lang ng buntot ang labanan, abay perfect contender dyan ang isang pusa sa Amerika. Nakakuha pa nga yan ng world record. Kuya Kim, ano na? Ang pusang ito agaw pansin. Hindi lang kasi siya cute at fluffy. Ang kanya ring buntot, abay, napakahaba. Kitang-kita, lalo tuwing siya'y tumatambay sa kanyang cat tree. Siya isang 2-year-old na Maine Coon cat mula Minnesota, USA na si Mr. Pugsley Adams. Kung ang buntot ng isang average na domestic cat ay nasa 12 inches lamang, ang buntot ni Mr. Pugsley Adams, 18.5 inches ang haba. Kaya naman siya ngayon ang may hawak ng Guinness World Record para sa longest tail on a domestic cat. Si Mr. Pugsley Adams, isang Maine Coon cat, ang isa sa pinakamalaking domestic cat breed sa buong mundo. Ang adult Maine Coon maaaring humaba ng hanggang 40 inches. Pero wag ka! Kahit ganito sila kalaki, napakalambing at playful ng mga pusang ito. Kaya gentle giant sila kung ituring. At alam niyo ba na ang kanila namang napakakapal na balahibo, water resistant, kaya marahil napakahilig ng mga ito sa tubig at napakahusay rin lumangoy. Ito po si Kuya Kim na nagpapaalala, meron tayong sangkatutak na rason para mahalin ng mga pusa. Deserve nila ang ating malasakit, pagmamahal at kalinga. May breed man sila o wala. Hurikam ang tangkang pagtangay ng 2 binatilyo sa isang mamahaling bike sa Quezon City. Nakatutok si Bea Pinlac. Kaswal lang na naglalakad ang 2 16 anyos na binatilyong ito sa isang pay parking lot sa barangay Bagong Buhay, Quezon City, Huwebes ng hapon. Maya-maya,
Lumapit sila sa mga nakaparadang bisikleta at tila may kinakalikot. Binabaklas na pala nila ang kadena sa isang bike roon. Ang isang batang naka-dark blue t-shirt sumakay na sa bike, habang ang kasama niyang nakaputing t-shirt naglakad paalis. Pero nang palabas na sila ng parking lot, hinarang sila ng parking attendant at hinanapan ng parking ticket. Kala ng mga bata, motor lang yung kinukuhanan ng parking ticket. So, di nila alam na pati pala yung mga bike na nakaparada doon. Nang kilalanin kung sino ang may-ari ng bike, sinubukan pang magpaliwanag ng mga binatilyo. At nang hindi umubra, sinubukan na nilang tumakas. May kasabwat pa umano silang 15 anyos na lalaki na nagsilbing lookout. Dumayo pa sila sa Quezon City mula Quiapo para magnakaw. Sinita sila ng mga gwardya at dinala muna sa police station bago i-turn over sa Bahay Pag-asa, isang pasilidad sa mga batang nasasangkot sa krimen. Naisauli naman sa may-ari ang bike na ayon sa pulisya ay nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Doon sa interview po namin sa security guard, mayroon pong mga ilang beses na nawalan sila ng mga bike. Ayaw nang magreklamo ng mga complainant. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayagang management ng pay parking lot. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may big-time oil price hike na naman sa darating na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, piso ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 70 sentimo hanggang mahigit piso naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, ilan sa dahilan nito ang sanction sa Amerika sa Iran o ng Amerika sa Iran, gayon din ang patuloy na pag-atake ng Russia at Ukraine sa energy installations at banta ng Amerika ng paglalagay ng taripa sa mga bansang bumibili ng langis ng Venezuela. Apat na araw bagong eleksyon 2025, tuloy sa paglatag ng kani-kanilang plataforma sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga senatorial candidate. Narito ang report. Nag-motorcade si Attorney Raul Lambino sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Siquijor, nanawagan si Congressman Rodante Marcoleta na huwag ipagbili ang boto. Iginit ni Kiko Pangilinan na kailangan ng full implementation ng Sagip-Saka Act. Si Senador Francis Tolentino binigyan diin ng pag-uunawaan at pagkakaisa ng mga Pinoy. Isinulong ni Benhur Abalos ang pag-amyenda sa rice tarification law. Isinulong ni Congresswoman Camille Villar ang mga batas para sa kabuhayan at trabaho. Karapatan ng mga manggagawa ay pinaglaban ni Jerome Adonis. Ibinidiriba Makino ang mga nakinabang sa batas para sa libreng kolehiyo sa NCR. Si Mayor Abby Binay nangakong isusulong ang mga matagumpay na programa gaya ng sa Makati. Binigyan diin ni Representative Arlene Brosas ang disente at abot kayang pabahay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbo senador sa eleksyon 2025. Not just one but two beauty queens ang featured sa debut single ni Michelle Marquez T na first collaboration din ng GMA Music at Star Music. Sino kaya sila? Silipin sa aking chika. Being a queen never stops for Michelle D. Ang kanyang latest offering, hindi sa rampa o sa telebisyon. This time, sa music naman siya magre-reyna. Dinayo ng GMA Integrated News ang shooting ng kanyang music video. And as expected, very queenly ang dating ni Michelle habang nasa shooting on and off cam. Very appropriate sa title ng danceable song niyang Reyna. Another power collab between Star Music and GMA Records. Nakakataba po talaga ng puso because both networks trust me, trust what I represent, and trusted me with the song also. Of course, this is produced by Star Music and GMA Network. I'm not known as a singer, I'm known as a performer, but music is everywhere, music is forever, and I think it's one of the best ways to tell your story, just how music helps me go through whatever I go through in life too. To make the shoot more meaningful, pinauwi pa ni Michelle ang kanyang mommy na si Melanie mula sa States para makasama sa mga eksena sa music video. And Melanie did not disappoint.
Kaya ako proud na proud sa kanya kasi alam na alam niya paano i-package yung sarili niya. And this is her first song. And for her to sing, na klaro ang mga lyrics, it's magnificent for me. To complete the Marquez Beauties, kasama syempre si Winwin, na sobrang nag-enjoy kasama ang mga beauty queen sa kanilang pamilya. Ang tema ng kanta at kanilang pagsasama for empowerment daw sa lahat ng gustong mag-feeling Reyna. I'm enjoying every moment of it. I'm enjoying all the activities, bonding with the girls. So it's something that I know that I'll cherish talaga after this. Tonight na ang launch ng official music video ng Reyna. Ang Rodrigo Roa Duterte. Binisita sa detention center si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang common law partner na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty para ipagdiwang ang kaarawan ng dating Pangulo. Nakipagtipon sa kanyang mga taga-suporta ang isa pa niyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ang latest sa The Hague sa live na pagtutok ni Mariz Umali. Mariz? Nasaan? Go ahead, Mariz. Yes, Pia, dalawang mukha nga ng pagtitipon ang nasaksihan o natunghayan sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dito sa Scriveningen Prison. Makikita yung pagtitipon ng mga taga-suporta na ipinagdiriwang ang kanyang buhay. At sa isang banda naman ay nagkaroon ng pagtitipon ang mga nananawagan naman para sa hustisya para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong administrasyong Duterte. Nabalot ng berde ang harapan ng penitentiary institution sa dami ng mga luntiang lobo at mga watawat na bitbit ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mula sa iba't ibang panig ng Europa. May mga baon silang pagkain na ibinahagi sa kapwa, may mga kantahan at sayawan. Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. Sa talumpati ni Vice President Sara Duterte, nagpaalala raw ang ama sa mga taga-suporta na hayaan ang mga abogado at korte na magdesisyon at sundin ang proseso ng korte. Alam daw ni dating Pangulo ang mga isinagawang pagtitipon para sa kanya. Bumisita rin sa detention facility ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty na napahintulutan ng makita ang dating Pangulo kahapon. Binisita rin siya ng abogado sa loob ng kulungan. Ayon kay Vice President Sara, ang ama mismo ang nagdedesisyon kaugnay sa kaniyang mga abogado. At kabilang daw sa pinag-aaralan ng kanilang kampo ang paghiling ng interim release. Narito po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kung mag-single tayo, mag-selfie tayo, baka umabot pa tayo ng September 23. First coming from the ICC. So we're waiting for the papers of 2 more lawyers. And then we're currently recruiting 1 more lawyer, excluding the Filipino lawyer. I do not know right now what will be the terms of an interim release, if at all there will be an interim release. But I understand that is one of the items that the lawyers are thinking about and discussing. Hindi naman daw nababahala si Vice President Sara Duterte at ang buong kampo ng Duterte na nakapagsumiti na ang prosekusyon ng 181 pieces of evidence sa International Criminal Court dahil naniniwala sila na kailangan mapatunayan ng husto yung sinasabi raw na libo-libong napatay noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa mga sandali pong ito, nakikita po natin na napakarami rin pong mga taga-suporta muli nagtipon-tipon dito sa harapan ng detention facility para ipahayag po yung kanilang pagsuporta pa rin at pagdiriwang pa rin ng kaarawan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at makikita po natin na may mga hawak pa silang mga watawat nang galing pa po sila sa iba't ibang panig ng Europa. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Pia.
Maraming salamat, Marizo Mali. Nagtipon hanggang gabi ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa iba't ibang panig ng bansa kahapon. Sa Davao City, umabot sa 60,000 ang nagtipon sa Peace Rally ayon sa Davao City Police. Nagpasalamat si Davao City Mayor Baste Duterte sa lahat ng supporters ng kanyang ama. Nakiisa rin sa pagdiriwang sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo at ang kandidatong si Philip Salvador. Naghanda at namahagi ng mga cupcake ang Duterte supporters sa Zamboanga City, gayon din sa Midsayap, Cotabato. May mga pagtitipon din tulad sa Calamba, Laguna, Calibo, Aklan at South Cotabato. Inilunsad ng iba't ibang organisasyon ang programang Duterte Panagutin Europe Campaign Network. Ayon po sa isang miyembro ng Migrante Europe at isa ring kaanak ng 2 nabiktima ng drug war, layo nitong papanagutin ang dating Pangulo at mabigyang mukha at boses ang mga nabiktima ng drug war. Binigyan parangal sa 3rd Laureus Nobilis Media Excellence Awards ng Lyceum of the Philippines University, Cavite, ang ilang personalidad ng GMA Network, kabilang ang aking partner, 24 Oras Weekend Anchor na si PR Kanghel. Iginawad kay Pia ang Media Excellence in TV News Presentation Award. Binigyan parangal din ng Media Excellence in Public Affairs Hosting Awards sina Cara David at Kuya Kim Atienza. Iginawad naman ang Media Excellence in Television Acting Award kay kapuso Sparkle artist Ashley Ortega para sa pagganap niya sa Pulang Araw. Congratulations, Thank partner. you. Thank you, partner. At maraming salamat din po sa Lyceum of the Philippines University sa pagkilalang ito. Maraming salamat po sa lahat. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.